Ang Friday Calls podcast ay ikinukundina ang anumang uri ng karahasan sa mga kababaihan. Kung ikaw ay nakararanas ng pang-aabusong pisikal, sexual o psikolohikal o may kilalang nangangailangan ng tulong, maaari makipag-ugnayan sa Interagency Council on Violence Against Women and their Children's Secretariat sa sumusunod na mga numero: 8735-1654, Local 122, 0917-867-1907 at 0945-455-8121. Maaari ding humingi ng tulong sa National Emergency Hotline o 911. Welcome sa Friday Calls, ang podcast kung saan hihimay-himayin at pag-uusapan natin ang values and beliefs ng isang modernong Pinoy. Kumusta sa mga kalabasa? This is DK. I'm Janine. This is Karen with you, Shabu. Jarem! Asan galing yung musta sa kalabasa? Wala lang, naalala ko lang si Becky Moon. Ayun, welcome guys sa bago na namang episode ng Friday Calls. And this is our last episode for this season. So, simulan kagad natin, pasok kagad tayo dun sa topic natin. Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Janine? Absent po ko last Hindi ko na-offer. May recitation pala to. Oo, okay. Kinukurot ko na yung katabi ko. Anong topic? Alam ko yung sagot. Kayo lagi niyo pinagtitripan. Toxic masculinity kaya. Yes, toxic masculinity. Taray. So, nagbasa siya, pero kanina niya lang sinagutan. Yan yung class president yung laging naninita. Tapos ako yung, guys, respeto naman. Pero bago natin simulan yung main discussion natin, gusto ko munang malaman, malinaw ba sa inyo kung ano yung toxic masculinity? Actually, hindi. Hindi. Kahit ikaw, Karen. Ako ayoko magsalita. Daming alam yan eh. Walang assignment yung Encyclopedia iba yan kong, walang assignment yung iba kong kaklase, pero ako meron. Tapos sabi ko, ma'am, meron tayong homework. Kasi yung homework ko 5 pages. Chef, bida-bida. Kakainin. Okay, dahil hindi malinaw, i-define muna natin yung toxic masculinity. Parang na din sa mga kasyabu natin. Okay. So, ayon sa pahinarya ng WebMD, unang pamagat, unang talata, Sister Karen. Basa. Parang first reading. May recitation talaga. May recitation. Ayun ko na sa libro ng WebMD, ang toxic masculinity is an attitude or set of social guidelines stereotypically associated with manliness that often have a negative impact on men, women, and society in general. Sagot. Yes. Maraming salamat, Sister Karen. Pero kung hindi pa malinaw sa iba, isalin natin sa ating wikang pambansa. Toxic masculinity, ito yung mga paniniwala o mga kilos na kadalasang nauugnay sa pagkalalaki na may negatibong epekto sa lipunan. Gusto kong bigyang pansin yung phrase na kadalasang nauugnay sa pagkalalaki. Pansinin nyo na hindi mga lalaki yung ginamit. Bagkus, pagkalalaki. Pagkalalaki yung ginamit. Talagang makata siya today. This, ladies and gentlemen, is an example of a subtle toxic masculinity. Yes. He's mansplaining everything to us. Hindi, nililinaw ko lang. Hindi. Nililinaw ko lang kasi We're ending this season with a bomb. And we're ending this season by ending also our friendship. Diba? Via a bomb. Finale na pala, no? But yeah, balik na tayo Sorry. sa pinag-uusapan natin. So, yun nga, pansinin nyo, hindi mga lalaki yung ginamit. Ang ginamit is pagkalalaki. Kasi, this isn't limited to biological men. Even people who identify as men may exhibit this. And to clarify lang, biological men include gay men. Just because you're not straight, doesn't mean you're free from toxic masculinity. Magbigay tayo ng halimbawa para mas malinaw. Unang halimbawa, promiscuity o yung pagkakaroon ng maraming sexual partners. Pero kapag babae na ang gumawa or even other genders, you disapprove. And pangalawang halimbawa, violence o karahasan. Karahasan para ipakita na mas mataas ka sa iba. Sa Pilipinas, common siyang nakikita in the form of domestic violence. Malinaw na ba? Oo na lang ako. Claro, recto. And with toxic masculinity defined, here's my question. May first-hand experience ba kayo with toxic masculinity?
With you? Yes! Right now! Let's go with you. Let's end this now. Simulan natin kay Jerem. Wala, ang haba nung sagot ko dun sa question na, ano to? Feel na feel nit eh. Yung pagtatype niya kanina. No? Ibinuhos niya lahat. I won't go deep sa misogyny and male violence sa example ko. So, bababawan ko lang yun sa akin. Mhm. I have a friend na alam ko na discuss namin to dati, na nakasulat daw sa Bible na dapat yung lalaki ang provider ng family. And girls should stay at home and do all the house chores. Tapos, pagsilbihan mo, yung lalaki. Okay. So, sabi ko, Sa true ba? oo, nasa Bible daw yun. there's something written along the lines. Tapos naisip ko, pumasok sa utak ko is my brother. I'm not saying na my brother is toxic and all that shit. Namayos yung kapatid ko, pero boys, hindi mo siya maaasahan sa house chores. Maglinis ng bahay, lol. Diba? Maghuhugas lang yan ng plato kung uutusan mo pa. Mhm. Naalala ko din dati na hindi siya marunong magtiklop ng damit. Kasi one time, pinapatiklop niya sa akin yung t-shirt niya. Magaling magluto yung kapatid ko, pero yun na yun. Yun na yun yung alam niyang house chores sa bahay. Plus, ito, he always have his way na makalusot sa mga problema niya. Sige, generally speaking, hindi lang sa kapatid ko to. Pansinin nyo, hindi nyo makikita or mapapansin yung mga steps na gagawin ng mga lalaki on how to solve a situation. Pero miraculously, nasusolve nila, diba? Yes. Diba? Yes. Why? Because they don't fucking solve it. Meron silang ugali na mag-aantay na lang na may ibang taong magre-resolve ng problema nila para sa kanila. Tapos, they will take the credit for it. Maybe sa ibang lalaki, Yeah, generally speaking, Oo. yung iba, hindi ko naman nila lahat, friend. Hindi ko ganun, diba? All men. All men must die. Yung dominance na nakikita natin most of the time is just a facade para sa akin, lalo na kapag nagkakaroon na ng problema. Kasi, I agree. mostly, yung girls po ang nag-iisip, o yung partner nila, yung nag-iisip kung paano masasolve yung problem or yung issue, diba? Family man, financially, even mentally. Tapos, tuloy lang ulit yung cycle na itatake lang nila yung credit sa na-resolve na issue. Mhm. Because, nasanay na sila na they always have a fallback. And for me, isa siya sa mga toxic traits ng, yun nga, yung toxic na masculinity. Mhm. Na magaling lang silang magsalita, pero kulang din sa... Bakit ang dami kong na-discuss? Nag-umpisa lang siya sa house chores. Sabi sa'yo, Gina G ako kanina, nung nakita ko yung ni DK. Di kaya meron din siyang toxic femininity. Oh, feeling ko. Pero ayun nga, they always have a fallback. Then, for me, isa yun sa mga toxic traits nila. Hindi ko nila lahat, pero yun nga, karamihan sa kanila is ganun. And unfortunately, most ng mga nakilala ko na boys ay ganun. Mhm. They all have this picture in their head na sila yung dapat na knight in shining armor sa buhay natin. Pero, observe mo na lang best kasi baka sila yung princess. Hindi sila yung knight in shining armor. Diba? Is it safe to say, sa experience nyo lang, is it safe to say na women are more mentally strong than men? Oh, yes, honey. Yes. Ikaw, Karen, sa tingin mo? Oo. Well, there's a lot of studies that says na men mature later than women. And that Yes. already says a lot. Since sumagot ka na din naman, Karen, ituloy mo na. May first-hand experience ka ba ng toxic masculinity? Yes, I do. Di na ako lalayo. Like, it just happened to me very recently in the workplace. That person is someone superior to me. Every time he opens his God-forsaken mouth, pag magmi-meeting, Mhm. whenever we meet or whenever I speak to him, he never fails to make me feel awful about how I look. He always gives critiques or comments about what I'm wearing. He always tells me kung paano ako manamit. Dapat daw manamit ako parang babae. Paano ba manamit ang babae? I mean, sabi niya, manamit dapat ang babae, dapat may necklace ka, you should have a ring, you look better. Kapag may may abubot ka sa dapat hindi lang watch.
This, ayun, I mean, he asks me, kasi I don't really put on makeup when I'm at work. Just because itong sitwasyon na to already made me feel so, not really unsafe, but I just don't want na them seeing me dolled up. Parang, it's a way of me protesting na wala akong pakialam kung sabihin mo. Mas ma-feel better ako if I look less than what they expect me to be. Kasi it already annoys them. So, ayun, parehas kaming uod sa buhay ng isa't isa. And he also never fails to ask about marriage, about boyfriends. And I won't forget this. He just said this to me last April, that a woman is born to be with a man and that you can't live long in this world without a partner. And he always tells me that, I need to find a partner already. I need to get married. Dapat before I turn 35, I'm already married kasi I need to have kids. And you need to have a kid because that's what nature has given a woman to do. Kumbaga, that's the purpose of a woman. Parang ang ini-insinuate niya, I can't escape my biology. Well, to be fair, galing siya sa isang country na very patriarchal, so it's no wonder he thinks so low of women. Sa kanya na mismo nang galing na basura ang mga lalaki. Kala nila, pag malaki itlog nila, may respeto agad ng tao sa kanila. This mentality is so tiring kasi, I have to deal with this in a corporate as a workplace, in a corporate setting, and you're there every fucking day. So, I have so much to say, I swear to God, pero I don't want to make this any longer than it should be, and hindi ako magsasound objective. So next, bye. Thank you for listening to us. I think that's really toxic. I mean, ultimo makeup, yung susuotin mong damit, wala ka bang balak umalis dyan, lumipat somewhere else? Hopefully, when this episode already comes out, I've already shifted companies. I'm just waiting for an offer. Hopefully, it comes by the God's grace. Yeah, hopefully. Ikaw, Janine? First of all, unahin ko lang, can I just say, fuck that guy. Fuck that goddamn cunt. What the heck? Anyway, yes po, Your Honor. Yes, Dami pong makaka-relate nitong situation na kung paano ko na-experience ang first-hand ang toxic masculinity. Mm-hmm. Catcalling po. Napakasimpleng bagay. Catcalling at harassment sa public places. Kasi most men, they believe na they're entitled to women's bodies. So pag naglalakad ako every morning, mag-isa, and even way before, nung estudyante pa lang ako, I cannot count how many times akong nasutsutan or nasabihan ng, "Hi miss," by random men. Kahit saan, partida, nasa ibang bansa ako ngayon at nasa Pilipinas ako noon, something in common ng mga lalaki yan. Palakpakan natin po sila. Congratulations, boys. Congratulations, men. Tapos harassment. Guys, pag nagko-commute, Diyos ko, yung mga simpleng naniniksik, tapos simpleng hipo sa bus or mga jeep, kadiri kayo. Ito may isi-share ako isang beses. Totoong story to, hindi ko to gawa-gawa. Sa minibus to sa Cavite, papunta ako ng Zapote. Shoutout sa mga Caviteño dyan. Nasa dulo ako nung minibus. Nasa right side ako, sa pinakadulo. Tapos may isang kuya na nasa left side naman siya, sa dulo. Day, nagmamasturbate si kuya sa minibus. So, ang ginawa ko nung time na yun, lumipat ako 2 rows in front of me. Kasi medyo konti lang yung tao nun eh. Papunta ako sa bahay nila DK nun. So, may babae doon. May ating nakaupo. Mga 2 rows in front of me. So, dahan-dahan lang akong umupo. Hindi naman ako yung nagpapanik na nag-ano pa ng sus Marios. Hindi naman ako ganun. Dahan-dahan lang. Tahimik lang ako lumipat. Tapos, paglipat ko doon, pag upo ko, sabi ko, ate, si kuya po sa likod nagmamasturbate. Ayun na. Si ate na yung nag-eskandalo. Siguro bata-bata lang siya ng konti sa mga parents natin, no? Ayun na nga. Pinagalitan niya si kuya. Tapos pati yung driver tsaka yung conductor, pinababa mismo si kuya. So, I don't know if toxic masculinity pa ba yun or talaga addict na si kuya sa sex. Pero what the fuck, diba? Men are pigs, low lives. And God damn it, I married one. So, I guess shame on me. Okay lang kasi 50% lang.
May idadagdag ako dyan sa ganyan. Sige. May nalaman akong chismis. Ay, gusto Ay, natin gusto yung mga yan. ganyan, yung mga chismis eh. Oo, meron daan dito sa, alam yung Daang Hari, hindi ba? And maraming bikers na dumadaan doon. Tapos nalaman ko na merong, kapag ikaw ay biker na babae, so stoplight, may mga dumadaan na mga nakamotor na bigla na lang igagrab yung boobs mo. What? Yes. Yung mga boobs grabber po sa Daang Hari. Kaya yung mga yung mga bikers na babae, ingat-ingat po kasi madami na pala silang nabibiktima. So what, are we not supposed to have boobs now? Jesus Diba? fucking Christ. Diba? I'm fucking upset. Wait, ano to? Isang grupo lang ba to? Same group ba to ng mga motorista? Hindi ko Or alam. tradition ba to sa Daang Hari? Ano ba to? What a tradition! What a fucking tradition. Pero ito kapag yung mga motoristang yan, dinik grab, galit na galit yan. Ay, Galit oo, na galit totoo. yan. Kagagaling pat on the back talaga pat on the back. Galit na galit si Kuya. So, ayun lang ba sa'yo, Jerem? Shinare ko lang yung chismis. So, ingat na nga lang sa mga lady bikers dyan sa Daang Hari. Mag-ingat kayo. Tayo If you na can, naman mag-a-adjust, ladies. Tayo na naman. Fuck of my life. course, kung kaya nyo, yung mga biker dyan, magsuot kayo ng armor. Para wala silang mag-grab. Ang hirap naman mag-bike dun, DK. Iron Man na to, pre. Grabe na. Nakakagigil, no? Pwede mag-request. Mamatay na lang sana lahat ng banya. Mamatay na lang lahat ng mga jakulero. Ganyan lahat. Kung pwede lang eh. Anyway, so sa akin naman, ayan, meron din akong experience. Yes, lalaki ako pero may experience din ako kasi 50% lang akong lalaki. Yan yung sugar level niya Oo, yun yung eh. sugar level ko, 50% lang. May dalawa akong examples. And these two scenarios, they came from the same person. Yung unang scenario, high school ako. Kasi nung high school, lumipat ako ng school eh. So minsan, binibisita ko pa rin sila Janine. One time, di ba may mga doon, may hilera doon ng kainan, yung mga flying saucer, shakes, di ba? Ay, oo. So, nandun kami nung mga kaibigan ko and si Janine. Tapos, itong lalaking to, tawagin na lang natin siya sa pangalang Gazer. Dumating siya with mga tropa niya. And he went behind me and umarte siyang kinakantot niya ako sa likod, sa puwet. Habang sinasabi na, bakla. What a jackass. Yung second time is, magkakatrabaho na tayo nito. Naalala nyo si... Name drop na. Yung friend ko na lang. So, ayun. Itong si friend ni Janine is kajimbadi si Gazer. So, nagkausap sila na nagkaalaman na pareho silang nag-aral sa di natanong ni kasi close si Janine at saka itong si Jimbadi eh. So, natanong ni Jimbadi kay Gazer, si Janine. Sabi niya, kilala ko yan si Janine. Ayos sana yan eh, kaso yung boyfriend niyan bakla. Ooh, spicy. Pero hindi yun. Yung sumunod na kwento ni yung gusto ko. Na-name drop na naman. Name drop niya na naman yung sumunod na kwento ni friend. Ibibip ko na Delete lang. mo Sorry. tong edit. So, sabi ni Jimbadi, ito daw si Gazer. May pictures ng mga exes niya sa phone. Or hindi ko alam exes, basta may mga pictures ng babae sa phone niya. Tapos, basta pinagmamayabang niya yung mga babaeng yun. Ex niya. Ayun, like, bakit? Why do you need to do that? Para sa ang toxic lang kasi he's objectifying women. Diba? Yes. And isa pa tong example yung pag-assert niya ng superiority. Kaso hindi sa babae, kundi sa kapwa lalaki. Kaya niya pinapakita yung mga picture na yun kasi parang pinapakita niya dun sa iba na he's done a better job being a man by having multiple relationships or baka nagkaroon na, may nangyari na sa kanila nitong mga babaeng magaganda, di ba? And I don't know. I hope he's better now. I hope he's changed. Can I just say one thing? Sure. Fuck that guy. Parang ginawa niyang toy collection. Can I also say another thing, no? Can I also say the second thing? I hope he's dead. Yes. Can I also say something? Good God. I-name drop mo na. Oo. Name drop na.
Oh, sige, Ito initials yung na mga lang. deserve. Ito yung Initials mga na lang. deserve. Hindi, wag na. Hayaan na natin siya. Kasi gusto ko lang ipakita tong example na to na hindi lang mga babae yung biktima ng toxic masculinity. Kahit lalaki or bakla, tomboy, butki, baboy, anyone pwedeng maging biktima ng toxic masculinity. Ayun, so let's move on. Walang pag-move on, Dick! No, let's move on, guys. Let's move on. Punta na tayo sa second question. Yung mga experiences ninyo, how did you handle it? And how will you handle it now kung mangyari ulit sa inyo? Yung same experience. Yung sa akin is about decision making, no? So, Hmm. how did I handle it? Unfortunately, almost always, hinahayaan ko lang. Like, ano pa bang magagawa ko? Nakadepende na sila sa akin o dun sa nanay ko. Kasi my dad and my brother can't make a single easy decision nang hindi nag-ask ng advice from us. Tapon ko na ba yung basura? Oo, yan, ganyan. Ay, hindi ko alam. Umaapaw na, no? Oo. Itatapon ko na ba? Depende sa'yo. Ano bang sa tingin mo? Diba? Tama! May lumilipad. May mga lumilipad. Uwak! So, nasanay na lang din kami na ganun yung setup namin dito. How will I handle it in the future? Siguro, magbibigay na lang ng solution, but in a different approach na lang. Na hindi mo na isusubo yung dapat mong gawin, but instead, sila yung pag-iisipin mo kung ano yung I-steer gagawin mo nila. sila doon. Oo, dun mo i-steer. So, imbes na sabihin mo, it's a yes. Ngayon, itatanong mo lang, ikaw, ano sa tingin mo? Itatapon mo ba yung basura o hindi? Diba? Nagsimula siguro as a respect na lang dun sa asawa mo. Pero But, oo nga, as a couple naman talaga, di ba? May mga As a decisions couple, kayo diba? na kailangan Kailangan gawin yun. dalawa. oo, pero may mga common sense mo na lang eh. Katulad ng pagtapon ng basura. Hindi talaga nag-let go dun sa example na yun. Kasi totoo eh. Di ba? May mga common na, alam mo na, Oo. hindi mo na kailangan itanong. Ay, Na-stress Na-stress na lang. Ikaw, Karen. Kasi ako, alam mo, I think I told you earlier that this actually triggered something. Yes. And it's a bit uncomfortable to really talk I'm so about. sorry. But, asshole ka eh. Lalaki ka kasi. Up 50%. Oh, yung sugar level niya. Wala akong pakialam. Meron siyang itlog. Meron siya ito. Sure. How do I phrase this? How I handled my situation, basing from what I've told you guys earlier, you guys know what happened to me, and it took time for me to actually tell you. It took me weeks. You were the first people that I told, just cause I can't really tell this to my sister, who's my best friend. I can't tell this to my best friend, just cause he's having problems of his own. I mean, kayo yung... Walang problema. Privileged. Hindi, I mean, it even... Kasi I was so afraid of being judged, even though I know that it's not my fault. You guys know how I blamed myself for days and weeks. Telling myself, what if this is my fault? Bakit kasi babae pa ako? In a workplace full of men. Alam mo yun, parang, kasalanan ko ba tinanggap ko yung trabaho na alam ko lalaki sila lahat, ako lang yung babae. I should have dressed more, mas balot para hindi ako nabastos. But I think if it happens to me again, or if I'm put on the same situation, if I go back, I think same pa rin yung reaction ko. Alam niyo, matapang ako. Second year high school, meron akong binuhusan ng sagugulaman kasi sabi niya, kita daw yung panty ko. Nung elementary grade 5, may sinapak ako. Kasi sinabi din niya na, uy, nakita ka sa banyo. Ganon. Kasi matured ako ang itsura ko, so lagi ako napupulaan. Kaya natuto kong parang lumaban. Pero when you're put into that type of situation, wala. I was frozen in shock.
Pero, well, as for me, I eventually sat them down and right in his face, hanggang ngayon, whenever he makes insinuations or snide remarks about me being a woman, about my decisions as a woman, direct ako na siyang sinasagot. Kahit ganun pa man, yung sasagutin mo na siya, wala, asshole pa rin siya, thick face pa rin siya, he still makes comments about, me. Nag-die down siya, eventually. Pero well, asshole pa rin siya. Kaya sa totoo lang, Dick, I can properly answer this question. Kasi you really can never know. It really depends on the situation, how you can handle. Kasi for me, I consider myself very matapang. Pero it got me frozen into shock. I didn't know what to do. It took me time to really tell you guys. And nothing really happened to me. It didn't turn into an assault. Ay, Goodness. depende. Yung gusto ko sa ginawa ni Karen is, nag-open siya sa atin. And eventually, nag-open din siya sa ibang tao about dun sa experience niya, di ba? And what I really like is, kinausap niya, kinonfront niya yung tao. Di ba? Kasi that's one way na ipakita dun sa yung mga ganong uri ng tao eh. Na you can't just do this. Alam mo yun, kung walang i-step up na biktima niya, talagang itutuloy niya ng itutuloy. Kahit nga nag-step up na si Karen, di ba? Tinutuloy niya pa din. Pero at least, alam niya na hindi niya na ulit magagawa kay Karen. Ikaw, Janine. Fuck that guy. Gusto ko yung may sana may magtatali kung ilang beses. Oo. Yes. Gawin niyo tong drinking games, guys. God damn it. Ayun nga, based sa kwento ko, although quietly ko siyang inano, kasi you're what? An 18-year-old, tas nasa dulo ka ng baby bus. Again, no one's looking at us. No one knew. They was fucking touching himself. Except me na accidentaling napalingon dun. Kasi titignan ko, traffic dito. So, although tahimik akong lumipat dun, tahimik ako dahil, again, no one's looking. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Oh my God! Yung magagaganon ako dun, di ba? Kasi logical ako mag-isip, talagang inaano ko, ano mangyayari kapag ito? So, naisip ko, humingi ng tulong. Feeling ko naman 10th episode na natin. Alam na ng mga listeners natin na hindi po magpapatalo si Janine. Tuloy po ang laban. Tuloy, mane! Pero ayun, kung mangyari man sa akin ngayon yun, I might do the same thing. Tatahimik akong i-assess ko yung situation. Kaming dalawa lang dito sa likod. Okay, saan ako pwedeng humingi ng tulong? And that's the best thing to do. Pag naka-experience ka ng harassment like that sa public, find people. Kasi, yun tulad ng sinabi ni DK kanina na, di ba, ipakita ninyo sa kanila, egg them, di ba? Burn them at stake. Ipamukha ninyo sa kanila na hayop sila for doing that sa public. Lumaban tayo. Ladies, lumaban tayo. But, not to the point na magiging tayo naman. Yung magiging toxic feminines, di ba? Oo. We become the problem. That's another issue. Isingit ko lang that men doesn't really know how to take no for an answer. That's true. Samya. Kahit ipagduduldulan mo sa kanila na, hindi nga, wala. Yun nga yung next, yun yung next kong point. Let's learn how to say no. Ay, totoo. Tsaka how to remove ourselves from that situation and take control. Kasi as men, yan, number one nature nila yan. Want and need nila yan to take control. So if you won't allow them, and if we will actually stand up to them, di ba? Magigising sila sa katotohanan. Bawal para magsalsal sa publiko. Diba? Baka naman kasi upload yung sa X-videos. Trabaho niya pala, no? Trabaho niya pala. And that's just one thing. Hindi pa yung mga grabber din, yung mga ganyan. Grabber din sa sa MRT. Goodness me. Kaya natin tinapik to. Episode 10, huli. Kasi kailangan mapag-usapan to. This is not something na i-ano lang natin under the carpet. No? We have to talk about this even though mahirap. Nakala nyo masayang pag-usapan to, guys. Hindi, tinatarget niyo ako. 10 fucking episodes. So, sa akin naman, how did I handle it? Yung unang experience, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko na maalala kung paano nag-end. Alam ko na lang nasa jeep na ako. Kasama sila Janine. So, I don't know. Hindi ko alam kung paano siya handle. Siguro nakanganga lang ako the whole time. And yung pangalawa. Wow. Siya maka-order ng Krabby Patty. The whole Patrick. Yung Siya si Patrick. Oo.
So, yung pangalawa naman, yung sa kay Gym Body. Parang naisip ko doon, may beef sa akin tong lalaking to. Bakit siya ganito sa akin? Kasi, Baka 50% din yung sugar level niya. baka, hindi natin Bet ka alam. niya. Yeah. I don't know. Pero yun nga lang. I-DM ko nga siya. It takes one to know one. Oo, yung tinira-tira ka niya sa likod. But anyway, ayun. Pag nangyari ulit sa akin yun, yung masculine side ko, gusto ko siyang bugbugin. Gusto ko siyang sapakin. Kaso di ako marunong mambugbog. Kaya, Manampal ka na lang, sabunutan. Sasabunutan ko na lang siya. Yes. Oo. Tapos habang nagka-catfight sila doon, my husband, everyone. Ganun ako sa side. That's my husband, yo! Tapos kumakain pa tayo ng popcorn sa gilid. Oo. Tapos si Flying Karen yung saucer. nagbi-video. Yes. Anyway, yung other side ko, yung feminine side ko, sinasabi na, Hindi. just let it go. Hindi. I should That's be the just you bigger being man. a Sagittarius. So, last question. That's him being a Sagittarius kasi ang Sagittarius people really, like most of them, doesn't like conflict. Mm-mm. So they either leave or make Actually. amends. Yun lang, bye. So, huling tanong. Let's say na yung mga lalaki, sa experiences ninyo, biglang naging aware na ang toxic pala nila, may toxic masculinity sila. And they came to you for advice kung paano nila mababago yung toxic traits nila. Anong mabibigay niyong payo? Wala. Nakatulala lang ako dito. You know why? This is an honest opinion. I didn't even prepare this response. It is not my job to fix you. You are not my problem. Okay? Yun yung advice ko sa kanila. Any women who thinks that it's our job to fix men, please don't. We're not We Coldplay. have so much Oo, on our we're not plate. Coldplay. And apparently, we have to fix them. God fucking damn it. Give us a goddamn break. That's your damn problem. Solve it your I own. love Like, we're not... it. Kasi ayun na naman kayo. Jesus Christ. Fix your own goddamn problem. It's not my fucking problem. Don't come at me. Okay? Yun. That's my advice. Thank you. Biglang kalma. From 10 to 0. Oo. Hindi na kami sasagot kasi yun na yun eh. Ikaw rin, Jerem, yun yung sagot mo. Yun na yun. Hindi. From 10 kay Janino, 0 yung akin. Hindi naman nila 100% kasalanan kung bakit sila ganyan. Kung bakit ganyan yung mindset nila. It's because that is how they were raised. Diba? And normally kasi, yun yung sinasabi ng society sa kanya, na boys are taught to be rough and to always win, kagaya ng nabanggit kanina. Sa sports man yan, sa trabaho, sa relationships, kailangan sila yung laging nananalo. So, bata pa lang yan, tinitrain na yung mindset nila na, ay, wag ganito, wag ganyan. Lalaki ka, wag kang ganito. Ganun, diba? So, the fact na naging aware ka sa toxic trait mo na yan is already a huge step to change. Yeah. Kasi hindi lahat ng lalaki nakikita yung mga mali nila. And to know what's wrong with you and to actually own it. Okay, green flag. Pero yun nga, once na nalaman mo na yung toxic trait mo, malalaman mo naman na yung difference kapag sinet aside mo yung man's ego mo and actually listening and focusing to what the real situation is. Diba? Magiging considerate ka pa dun sa feelings ng iba. So, all you gotta do, I think, is mag-observe, solve it on your own. Solve it on your own. Kaya sabi ni Jenny. Pansinin mo yung perspective ng kabilang side. Ilagay mo yung sarili mo dun sa posisyon ng mga babae. Actually, to make it simple, tandaan mo, may nanay ka, True. may kapatid ka na babae, tita, lola, yung ayaw mong mangyari sa kanila, huwag mong gagawin sa iba. What you don't do to others, The others, kaya nga tinagalog ko na eh. Ikaw, Karen, gusto mo pa bang sagutin to or you just want to relax? You want a breather? I want for all the men to disappear. All the factards, lahat ng mga jabulero, to disappear. Lahat ng manyak, rapist, sexual assaulter, mga abuser, mga putang ina niyong lahat. Gusto ko namin ng CCTV sa loob ng bus. Hindi, magna-not all men ako kasi syempre, no, my baby boys aren't like that. Wow. Di joke lang. Di mga asshole din. I mean, at the end of the day, mga lalaki din yan.
Diba? May ugali din yung mga baby boys ko sa K-pop. For sure. Well, sa akin, alam mo, I don't think they will change. Kasi, siguro sa history ng sa history ng mundo na ilang bilyon na tayo, may change in men ba na sa kanila mismo nang galing. I mean, not all men talaga tayo dito, pero I mean, it has to be driven by something. Yeah. But more than anything, kasi mahirap, hindi mo naman sila ma-change. They just have to be empathic and less of an Hindi nila asshole. maisip yan. Ang problema kasi sa lalaki, men have a hard time grasping the thought of submission over women or being on the same level with women or another person. Kaya nga sabi nila, kapag mas malaki yung itlog, mas malaki yung ego. Kasi dyan nila binabase. Parang di naman totoo. Mas malaki yung bayad. Saan narinig yan? Ha? Sa lalamunan ko, Hindi be. totoo yun yung kapag Joke lang. pag malaki yung itlog, mas malaki yung ego. Hindi, meron maliliit yung itlog, yung laki ng ego eh. Kasi Oo. nagko-compensate na lang sila sa ego. It nila. compensates Yun na lang ang for meron the lack sila, of the no? I mean, what my argument here is not women over men or men over women. I'm not saying that they should submit to women, luluhod sila sa babae or anything. It's more of an acknowledgement na pare-parehas tayong tao. And no one is above each other. Nabuo tayo sa mundo na to na pantay-pantay at parehas. Kahit na, alam mo yun, nalisi si Adan. Sinisi niya si Eva. Toxic ka. Adan, toxic ka. Char. Pero lang, more than anything, each person should aspire to find a healthy definition of their own individuality and work towards achieving it. Kasi us not really knowing what we are, yun yung start nung pagkakaroon mo ng toxic behavior eh. Oo. Kasi mas sinasalamin mo yung iba kaysa sa alamin mo pa yung what your true self is. Amen. Period. Gusto ko lang linawin, hindi namin sinasabi na lahat ng lalaki ganito, no? Hindi innate yung toxic masculinity. Hindi pag lalaki ka, pinanganak ka meron ka na kagad yan. Parang yung paniniwala natin na kapag pinanganak ang aso, may rabies na kagad, di ba? No. So, naman, di ba? Ganyan sa Pilipinas. Yung analogy di ba? Totoo. Totoo Ayun po yan. Totoo. Hindi kami. Sige, Unless kakagatin ka. Oh, Pag namumula na mata, ay shit, may rabies na. La, iba na. Gago, iba na. Nauulol na. yun nga, hindi pinanganak na toxic ang mga lalaki. It's more of, we are taught to behave this way, either intentionally or unintentionally. Epekto nga kasi ito ng sobrang adherence sa gender-based expectations ng lipunan sa mga kalalakihan. Kesyo, ang lalaki dapat matapang, malakas, matatag, dapat provider ng pamilya, tulad ng sabi ng kaibigan ni Anjurem. Although, yung mga traits na to maganda naman talaga. Ano lang, kapag nasobrahan, hindi na maganda yung naidudulot. Nagiging toxic na. Hindi lang sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa sarili mo. For example, yung pagiging matatag. Dahil nga men are expected to be tough, kahit distressed na sila mentally, they still tend not to ask for help kasi they are pressured na they should be emotionally tough. Hindi yun maganda. Hindi maganda pag-iisip yung ganun kasi that can lead to mental health problems Depression, violence, worst, suicide. Diba? Bago ko tapusin yung pagdadako, gusto ko lang sabihin na toxic femininity exists too. And pag-uusapan natin yan siguro sa iba. Sabay pa kami. Represent! Dinidiin mo lang mga babae. That's very toxic of you. It's our turn, ladies! Sa Yes. episode na yan. Naku, And Next ano season lang, na yon. Next season. excited na yung mga lalaki. On a serious note, meron pa ba kayong gustong ibahagi sa mga kasyabo natin? Ay, ako na lang. Sige. Magpapa-last message lang ako. I mean, kasi ang dami kong hatred towards this episode just because the experience is very fresh sa akin. And I'm still working my way on finding ways how to deal with it and trying to get away from the situation. But, I want to reiterate kahit man, basura ang mga lalaki, masculinity isn't really what's toxic, but rather,
what people decide is masculine can be healthy when they're balanced. Alam mo yun? And a person can live by them and function well within the society. Mm. And be less of a fucking asshole. It doesn't hurt to be fucking nice. Ikaw, Janine. Ito na, may homily na naman tayo, homily. Actually, wala. Wala? Wala akong, kasi pagod na ako. Pagod na ako, Day. Naglinis pa yan ng bahay. Hindi, na lang. Physical, pagod na pala talaga. Alam mong, this is a topic na talagang maraming masasabi yung mga kababaihan. Yes. Oo. Talaga. And ayaw mo naman yung parang ikaw yung very well, strong, opinionated tungkol Yeah. dito na, to the point na, si ate grabe. Yung ganun. Pero, although society dictates, ito lang personal experience ko. I was born na parang gustong i-spoil ng parents ko. When I was born privileged. I was born to be dependent. Especially dahil OFW yung tatay, yung mga magulang ko nung bata kami. But I turned out very independent and ako yung bunso. Although sinasabi nila yung bunso, mga ganito. Kaya ako siya sinabi kasi, kung society dictates na dapat ganito yung lalaki, dapat ganito, dapat spoiled ako ngayon, pero bakit hindi? 'Di ba? Kasi ito ako, 'di ba? Ito yung tunay kong pagkatao. I'm a very independent woman and I don't give a shit. So, kasi gusto ko sanang sabihin na yung mga magulang ayusin yung pagpapalaki sa mga bata. Pero paano kung ganun talaga yung anak nila, 'di ba? I guess kasi maybe nahihirapan yun din, may struggles din yung mga lalaki with trying to prove something themselves, people around them, 'di ba? Kaya parang I don't know. Like I said, sobrang ang daming issues nito. Parang pag-usapan natin. But then again, men aren't emotionally equipped like women, di ba? Hindi din sila, ewan ko. Di ko alam. Shut up na lang ako. Ako na. Sabi sa inyo, wala. Ang hirap talaga. Ang hirap i-close nung kasi alam mong hindi pa close yun. Oo. Diba? I-bookmark na lang natin. Bookmark na lang. Ikaw, Angelem. If we want to change the world, no, and stop misogyny, kung gusto natin na maging safe yung mga kababaihan sa labas para makauwi ng maayos, lalo na kapag gabi, di ba, na hindi ka kinakabahan kung anong mangyayari sa'yo sa kalsada. We need to start with how we raise. Yun nga, salungat ako kay Janine, how we raise our boys. Kasi sa bahay pa lang nag-uumpisa yan. Sa school, sa community. Totoo. So, it's a long road to change our society. Pero sana, simulan na natin na baguhin yun. Hindi yung tulad ng na-discuss kanina, turning a blind eye sa mga tinatawag nila na boys rule, yung man's rule na nag-feed lalo ng ego nila. Dapat, i-challenge natin yung mga rules na yan. Yung nabanggit kanina ni Janine na let's stop them. Iko-combine ko yung sinabi ninyo ni Janine at saka ikaw, Angelem. Totoo na nagsisimula ito sa bahay, sa school. Pero at the same time, papasok ko yung sinabi ni Janine na nasa tao pa din yun eh. Kahit anong ituro mo, di ba? Kung yung tao, hindi tinatanggap yung mga tinuturo sa Jeffrey kanya. fucking Dahmer. Wala din eh. Best example. Yo, shout out. Malay mo nakikinig siya ngayon. In hell. He's listening in hell. So, it's a combination. Yes. Kahit naman saan eh. Kahit saang sitwasyon, it's a combination. May mga external stimuli, pero at the same time, nasa sayo pa din kung paano ka magre-react, kung paano mo kukunin yung or paano mo kontrolin yung bagay sa paligid mo. And of course, yung emotion din within yourself. So, I think doon na nagtatapos yung episode na to. Tapos na ba talaga? Bakit ba ganito dinapos natin tong season na to? Parang yung mga listeners natin, sama ng loob. Oo, totoo yan. Inumpisahan natin sa utang na loob, tinapos natin sa manang loob. yung 10th episode. Totoo. So, ayun na nga, this is the final episode for this season. Sana may napulot kayong aral, no? Kahit giipot lang, masaya na kami. With that said, kung nagustuhan niyo yung episode na to, i-follow mo na kami sa Spotify. Madali lang naman, i-click mo lang yung bell icon
para ma-notify. Mali ako. I-click mo lang yung follow button. Tapos, i-click mo yung bell icon para ma-notify ka tuwing may bago kaming labas na episode. Available din kami sa Apple Podcasts at sa Google Podcasts. If you like this episode, don't forget to give us a 5-star rating. Like and follow nyo na kami sa Facebook, Instagram, at TikTok. That's at Friday Calls Podcast. Ang links ay, of course, down below. Follow nyo kami sa TikTok. Magsa-savage love kami in the year of our Lord. Alam mo yung biglang bumaba yung energy natin lahat. It got so heavy, I think. It got so heavy. Yung topic natin. Sinasiphone niya yung energy mo. Yun na nga. Sana yung mga listeners, nakarelate, may nakaresonate, yung mga asshole dyan, sana tinamaan kayo. Kung hindi, aba talaga naman, matibay. Ayan nga, DM nyo kami kung may mga topics kayong gustong pag-usapan or may personal experience kayo na gusto nyong i-share. Kung may mga similar, mga babae dyan, mga similar experiences. 3.5 women po kami dito sa podcast na ito. Yes, And babe. baka may mai-advise kami. Chat nyo lang kami mga friend. Promise, ganito lang yung ugali namin. Pero, Mabuti kaming tao. hindi po ako nagsisimba pero okay naman ako. Okay naman ako so far. And that's it for this season. Ay, kailan tayo babalik? Dahil season break. Kailan tayo babalik? Inform mo nga sila. Kailan nga? January. hindi sure. January. Mid-January babalik po kami. Oy, naku. Abangan nyo yan. Oh my God. Papahinga lang kami kasi Pasko. Relax kayo, ha? Iipon kami. Dami namin ireregalo. Okay, bye-bye. Love you guys. See you. Babayu, Detective! Ihina ako.